Hello guys, so good morning. Ito, continue tayo. This is Epson L5190. So, yung problema pala nito, ito, ayan. So, bungkal pala to guys. Ayan. Part 2 ito nung error 10064. Yun ba yun? Then, ito yung mga parts niya. Ayan. Yung mga gears. That's it. So, hiwa-hiwalay. Nung binuksan ko kasi ito, ayan. So, nandito siya. Kalat. And, wala tayong idea kung paano ibalik yan. Kaya pala siya scanner error kasi dahil dyan. So, sana yun lang yung problema. Okay? Sige. Unplug natin ito guys. So sana ito na ayos na natin to. Ito yung inayos natin sa part 1. Then alin pa ba yun? Then ito. So sa power supply. So finix natin yan. So yung inayos natin sa part 1. Sige. Tanggalin muna natin to guys. Ayan. So buti na lang meron tayong kaparehong scanner. So yun yung dating scanner. Ito naman yung kaparehong scanner. Tingnan natin. Ito din, tanggal na din to. Ayun, may spring siya guys. Tatanggal ba to? Ayun. So ito yung dati niya, ito yung gagayahin natin. Ito yung gagayahin natin guys. Pero ang problema, kung dito, nako. Ayun. Wala na to. Wala to. Walang spring. Spring dito. Para dito. Kaganyan yan eh. Walang spring. Tapos ito. Ito lang ang mayroon. So, ito nakalagay ito. Ito ay dito. Hindi. Ito dito to. Ay, nako. Sira na guys. Nako. Putol-putol na guys. Wala na to. Wala na. Wala na. Hindi na kayang ayusin to. So, wala na to. Wala na yung spring. Ito, putol-putol na din. So, wala na to. Nako. Wala na to. Hindi na to pwede. Kulang-kulang na yung parts nito eh. Ito na lang. Tingnan natin kung pwede ba ito. Okay pa ba to? Yan, linisin natin ito.
buti na lang may spare parts tayo dito, no? So, one set to guys. Galing to sa, sa serang printer. Which is yung printer na yun. Inano siya ng, ng mga ipis at daga. So, tingnan natin kung pwede ito. So, ito naman kasi, so naputol dito. Yung nandito, halos naputol ata. Sige, i-repair na lang natin yan mamaya. Yan. Na ito pa pala. Ayun, nangangamay ipis. Ayan, linisin na lang natin yung mamaya. So, yung problema pala nito guys, eto siya. So, yung problema pala nito, yung flex cable. Eto. Halos na kasi yung flex cable nito, sira-sira na. Yan. So, yung gagawin natin, kunin natin yung flex cable dito sa kabila, lagay natin dito. Okay? Right, so ngayon, pag-aralan natin how to disassemble and assemble Epson L5190 scanner. Alright, yun. Magandang pag-usapan yun. So, paano nga ba? How to disassemble Epson 5190 scanner. Then, paano ba magpalit ng flex cable? Yun, magandang tanong yan. Sige, meron yan ditong tornilyo. Tanggalin natin dito. Dito.
Dito din. And dito. Right. Right. Sunod natin. Ganito natin yan. And bungkalin natin dito. Ayan. And dito din sa kabila. Ayun. Ayun. Ang dali lang naman pala nito, guys. Ayan. So, yan yung eto na siya. Ano, eto na. So, eto, yan yung pinagdadaanan nito. So, mayroon yan dyang grasa. So, huwag nyong lilinisin yan kasi makakaproblema yung pag ano niya. Pag move, ano. Okay. Tingnan natin. Pwede pa ba ito? Naku, pati ata ito papalitan na din. Sige. Ito. Tanggalin na natin ito. Yan. Diyan. Yun. Kita pa ba? Oops, tanggalin natin yung tornilyo dito. Yun. Yan. Ito, palitan na natin to. So, kunin natin yung nandito, ilagay natin dito. So, para hindi na tayo magbukas nito, dito. Nako. Nagsipagtanggalan na. Sige, mamaya. Okay. So, ito, dito muna natin to. So, kunin natin to. Isang ito. Yan. Pwede naman. Okay. Sige, mamaya. Pwede din naman yung scanner mismo nito. Yung ano natin. So, kukunin lang natin yung ibabaw. Ano? Yung ibabaw. Pwede din naman ganun. Sige, baklasin na natin ito, guys.
Yan. Ibalik natin sa dati. Flex cable ata ang problema nito. So may flex cable tayo dito. Ito pang 3110 ito. Ewan ko kung pwede dito. Ayun. Pwede ata. Ito pang 3110 ito. Just in case na may problema sa flex cable, gagamitin natin to. So 200 pesos ata to sa online. 200 something. So binili ko to online. Sige, kasi ito parang bungkal na eh. Pag nabubungkal, mahirap na yan. Sige, so natanggal na natin yung 4 na tornilyo. Balik ka rin natin ulit. Okay. Ganyan. Then, iangat dito. Grabe ink, oh. Parang ink yung problema nito. Dito, yan. Iangat. Yan. Ganun lang gagawin niya. Okay, that's it. So, ito, palitan natin to. Lagay natin yung nandoon. Ito mismo papalitan natin. Alright. Para hindi tayo malito, yan. Ito nabungkal kasi natin to kanina, di ba? So ito pala ay itong gear na ito dito pala to. Yan, dyan. Tapos ito naman ay sa ibabaw. At nakapaganito. Okay. So, ganun pala yun. Yan. Binalik ko lang ha. Kasi nabungkal natin kanina. Okay. Double check natin to. Ang dumi. Ang dumi niya. Putol na guys, oh.
Putol na to. Ito putol dito. Okay. Sige, so i-repair natin yan. Hindi ko alam kung magiging effective pa ba to. Kasi aangat yan eh. Yan. Dapat hindi siya umaangat. So, siguro yung error, yun yung error kung bakit hindi gumagalaw ang ano ito. Kaya yung ganun yung error. So, parang naputol talaga guys. Ayun, medyo mahirap to. So, wala pang kasiguruhan yung ano ha. Kung may problema yung lens, mag-uulit tayo niyan. Kasi magpapalit tayo ng lens. Just in case. So, nangyari nito, yun nga, nagka-problema dahil, I don't know, medyo complicated. Pwedeng nabagsak yung printer, pwedeng winalaan yung printer o yung napagdiskitan yung printer. So, siguro yung may-ari lahat ng galit niya dito na lang sa printer dinaan. Ano? So, yun. Medyo complicated na. Complicated. Ang dami palang problema talaga nitong printer na to. So, ito, how to disassemble. Ito na. How to assemble. Then, ito na din. Then, ito. I-fix lang natin to dito. Yan. Kuha tayo konting stick glue lang para at least dumikit siya. Para sa mabilisang pagdikit, kuha kayong konting stick glue. Yun. Yan, so sana okay na. Then dito, kita ba? Yan, dito, ano natin yan? Yan. Yan, dito lang sa part na to. Para dumikit talaga sila. Yan. Yan, dito sa part na to.
Yun. So, sana okay na. Sige, lagay na natin to guys. Yan. So, sana walang problema dito sa pinaka LCD niya. Alright. Parang nakaangat ito, oh. Masyado na siya nakaangat. Masyado na siya nakaangat. Yeah, compare nga natin dito. Okay naman, nakaangat naman dito din dito, nakalubog. So ito hindi natatanggal, oh. Hindi siya basta-basta natatanggal, oh. Ito ang daling tanggalin, eh. Ito ang hirap tanggalin. Okay, so may problema pa to dito. Kasi ang bilis tanggalin, eh. Yun. So, ito yung problema. Sumasabit na siya doon. Hindi na masyadong balance to. Yan. Dito okay siya pagdating dito. Kasi ano yan, sasabit na doon. Kaya nag-error siguro dahil sumasabit na doon. Kasi kung i-compare natin yan dito. Okay naman. So, just in case na hindi ito tumuloy, yun, makakaproblema yun doon. Dapat ganun siya. Dapat aangat yan dyan, ganyan. Okay, yun. Ito na. Sige. Sige, balik natin to.
Okay. Ito dito muna natin siya. Then balik natin to. So para mag-move siya papunta doon. Doon natin makikita kung mag-error ba siya. Ito, lagay na natin to. Sorry na. Alright. So ito na. Lagay na natin to dito. Alright. Ayan. Sige, lagay natin yung apat na tornilyo. So, bali yung kinuha lang natin doon sa isang scanner, yung ibabaw, Then, nag-fix tayo. So, scanner error, yung dating problema niya. Okay. Alright. So, ito na guys. This is the moment of truth. So, dito tayo magkakaalaman. So, ito lang yung kinuha natin, ha. Ito lang ibabaw na to. Okay. Balik na natin itong mga connection na to. Ito ay dito sa ilalim. Medyo mahirap ibalik to guys, ha.
kailangan natin ng tweezer. Yun. Right. Then yung flex cable. So kung paano nyo siya tinanggal, ganun din nyo yan ibabalik. Mahirap to guys. So mahirap pag madilim, pag hindi mo masyado makita. So gamit tayo ng ilaw sa ilalim. Yan. Yun. Parang wala na atang plastic to. Parang wala ng plastic. Yun. So wala na nga siyang plastic. Ang hirap nito guys. Wala na siyang plastic. So ito yung plastic na pampatigas dyan. So kinuha natin doon sa kabila. Lagay natin to dito. Kasi para mas dumikit yung itong kailangan natin. Para mas maipit. Dami naman problema ng printer na to. Actually, kapag mga ganito mga problema ng mga printer guys, yung na ganyan so hindi ko yan agad inaayos. So naghahanap ako ng talagang free time ko para ayusin yung ganitong printer. Mahirap kasi pag inubos mo yung oras mo dito, kung madami pang nakasalang kung madami ka pang i-repair. Kaya ngayon, ubos na yung oras natin. So, nag-start tayo, 2:30 AM, Monday morning today, December 1. Yan. So, first day of December,
December 2. Second day of December. Ito yung pinagagagawa natin. Tsagaan lang to guys, mga ganito. So kung masyado maikli yung pasensya nyo, nako, mahirap. Lalo pat parang dinaan to sa init ng ulo. Okay, sige, testing time na tayo. Sige, testing. Power on. Tingnan nga natin. Power on. So, sana wala na yung error. Pakinggan nyo yung tunog. Para yung scanner gumagalaw na. Ayun, di ba? So gumagalaw na yung scanner, oh. Kasi nilagay natin siya doon sa dulo. So nilagay natin siya dito. So para makita natin na gumagalaw yung scanner, so nilagay natin dito, then yun, gumagalaw na siya. Pag umilaw yan, working yan. Tingnan natin kung sumabit doon. So hindi naman, di ba? Ayun, umilaw. Yun. 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 Alright. Then, stop na yan dyan. So, yun yung pinaka-normal, guys. Dapat yung scanner, nandito siya after na mag-power on ka. Then, normal na. Normal na yung ano natin. Ito. So, normal na siya, guys. Yan. So, copy. So, wala na yung scanner error. So, pinalitan lang natin itong ibabaw na to. Then, inayos natin yung sa loob. So, yun yung pinaka-main problem. Actually, hindi to normal na problema na nasira yung scanner. Hindi. So, nagka-problema to dahil sa may nangyari sa printer na to. Ano? So, yun yung problem dito. So, buti na lang, meron tayong kapalit. Ano? So, kinuha natin yung ibabaw nito. So, yung ito naman, yung less naman ito, okay pa to. Ito, okay pa to. Then, yung flex cable lang yung problema nito. Right. Sige nga. Try nga tayo mag-photocopy. Alright. Confirm. Okay. Sige nga, photocopy nga tayo. So, hindi natin alam yung output niya kasi na-stuck nga siya. So, try nga natin yung photocopy. Copy. Copy. Ayun, kinain naman yung bond paper. Pero masyadong maingay yung loob. Masyadong maingay yung loob. Okay. So, normal naman pala. Alright, so ito yung output nyo guys.
Yan. So, ibig sabihin, may problema nito ang block. Sige nga, mag-nozzle check nga tayo. Okay, confirm. Then, asan ba yung menu nito? Home. Ayun. Settings, maintenance tayo. Nozzle check. Okay, proceed. Then, nozzle check tayo. Okay, alright. So, yung problema niya ay nasa, yun, nag-cleaning na siya. Naramdaman niya na walang may bara. So, cyan and magenta yung may problema sa kanya. Kaya, ganito yung kulay niya. Cyan and magenta. So, yung black, okay. Yellow is okay. So, are there any missing segment? Yes. Clean print head, yes. Then start. Okay. So buti na lang gumana na. Then after nyan, magiging okay na yan guys kasi yun lang naman yung pinakang main problem niya. So, na-solve na natin yung scanner error. Then, ito, balik na lang natin. Then, that's it. About the output. So, tingin ko, babalik naman yan. Medyo na-stuck lang. So, i-unclog na lang natin. Unclog na lang natin after. Just in case na hindi pa. Yan, so tapusin ko na to yung video na to. So sana may natutunan tayo kung paano ba mag-disassemble nung then mag-assemble, then mag-repair ng scanner ng Epson L5190. So this is also applicable to Epson L5290, So applicable to sa Epson L5290. Yan, thank you so much guys. This is always your Kotek Alde Altamarino signing off. Peace out guys. Good morning.